May mga bagay sa ating buhay na sadyang mangyayari kung talagang itinadhana. Kahit ano pa man ang dumating na problema o pagsubok, ay hindi nito mapipigilan ang dapat mangyari. Kung siya talaga ang para sa iyo, ay kayo pa rin ang magkakatuluyan sa huli. Ikaw, naniniwala ka ba sa tadhana? Enzo, may sasabihin ako sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Jana ang dulo ng kanyang damit. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Mas malakas pa sa hampas ng alon sa pampang na kinauupuan nila. Ano yun, Jana? Lumingon si Enzo. Ang kanyang mga matay nakatitig sa abot tanaw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mukha kang kinakabahan. Hindi ka naman ganyan dati. Kasi... Pinilit ni Jana na huminga ng malalim. Kasi iba to eh. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Suminghap siya. Enzo, mahal kita. Nalaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang pangay bahagyang bumaba. Ano? Jana, anong sinasabi mo? Mahal kita, Enzo. Muli niyang sinabi, mas malinaw. Hindi lang bilang kaibigan. Higit pa doon. Matagal na. Jana, umiling si Enzo. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nagbibiro ka ba? Magkababata tayo. Magkaibigan lang. Hindi ako nagbibiro. Sagot ni Jana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong matagal na tayo magkaibigan. Pero, iba yung nararamdaman ko eh. Hindi ko mapigilan. Tumayo si Enzo, umiling-iling. Jana, hindi pwede. Hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. Bakit? Kumuyom ang kamao ni Jana. Hindi mo ba ako gusto? Ni minsan ba hindi mo naisip na baka pwede tayo? Hindi ko alam. Bulong ni Enzo. Ang kanyang tingin ay lumihis. Hindi ko lang talaga alam. Tingin ko sa'yo, kapatid. Kaibigan. Kapatid? Tumawa si Jana ng mapakla. Kung kapatid, bakit ganito kasakit marinig yan mula sa iyo? Jana, ayoko lang na masirang pagkakaibigan natin. Paliwanag ni Enzo. Alam mo naman kung gaano kalapit ang pamilya natin. Kung magiging komplikado ang lahat, paano na? Kung magiging komplikado? Lumapit si Jana, ang kanyang mga matay nagbabanta. Ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo ang hindi komplikado kaysa sa nararamdaman ko? Hindi ganun, Jana. Humarap si Enzo. Ayoko lang na magbago ang lahat. Nagbago na! Nagtaas ng boses si Jana. Ngayon palang nagbago na. Hindi mo na may babalik sa dati. Dahil umamin na ako. Dahil sinabi ko ng totoo. At dahil tinanggihan mo ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Malambing na sabi ni Enzo. Pero nasaktan mo ako. Bulong ni Jana. Sobrang sakit. Tinalikuran niya si Enzo. Umuwi na tayo. Tahimik sila sa buong biyahe pauwi. Ang dating masayang tawanan at kwentuhan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Jana anak! Narito na si Enzo! Masayang sigaw ni Marlene mula sa kusina. Ilang araw matapos ang aminan. May dala siyang paborito mong adobo. Sige po, ma. Mahinang sagot ni Jana, hindi man lang sumilip mula sa kanyang kwarto. Enzo, pasok ka! Ani Edmond, ama ni Jana. Kumain ka na rito. Salamat po, Tito Edmond. Narinig ni Jana ang boses ni Enzo, malapit sa sala. Pero... kailangan ko na po sigurong umuwi. May kailangan pa po akong asikasuhin. Pero sandali lang naman, sabi ni Cecil, ina ni Enzo. Kakain lang tayo. Magkasama naman kayo lumaki ni Jana. Hindi ba, Marlene? Oo nga, sang-ayon ni Marlene. Ang tagal na nating hindi nakakapaghapunan na magkakasama. Jana, lumabas ka na dyan! Busog pa po ako, ma! Sigaw ni Jana, ang kanyang puso'y kumirot. Ayaw niyang makita si Enzo. Ayaw niyang maramdaman ng sakit. Hay nako, ang batang yan. Narinig niyang sambit ni Marlene.
Siguro may ginagawa lang sa kwarto. Sige Enzo, sa susunod na lang. Opo, Tita Marlene. Tugon ni Enzo. Sige po, mauna na po kami. Pasensya na talaga Marlene ha. Sabi ni Cecil. May importante lang talaga kaming lakad. Walang anuman Cecil. Narinig ni Jana ang boses ng kanyang ina. Mag-ingat kayo. Nakahinga ng maluwag si Jana nang marinig ang paghuni ng makina ng sasakyan ni Enzo na papalayo. Hindi na sila nagkikita. Hindi na sila nag-uusap. Ang pagkakaibigan nila ay parang bulaklak na biglang nalanta. Jana, bakit ba hindi mo na pinapansin si Enzo? Tanong ni Marlene, kinabukasan habang nag-aalmusal sila. Nagtatanong ang tita Cecil mo kung may tampuhan ba kayo. Wala po ma. Sagot ni Jana, pinipilit na maging kalmado. Wala lang po akong gana makipag-usap. Anong wala? Dati-rati kayo na nga magkasama sa paglalaro sa labas. Sabi ni Edmond. Ngayon yan, nino niya, hindi mo na gustong makita. May pinagdadaanan lang po ako. Umiwas ng tingin si Jana. Huwag na lang po muna natin pag-usapan. May pinagdadaanan? Nagtaas ng kilay si Marlene. Dahil ba sa aminan niyo, anak? Alam kong nahirapan ka, pero kailangan niyo mag-usap. Ma, paano kami mag-uusap kung ayaw niya? Kung ayaw ko rin? Malungkot na ngumiti si Jana. Mas mabuti na siguro yung ganito. Pero nag-aalala kami sa inyo, sabi ni Edmond. Alam mo namang parang anak na rin namin si Enzo. Sige po, mapa. Tumayo si Jana. Akyat na po ako. Wala po akong gana kumain. Patuloy ang pag-iwas ni Jana kay Enzo. Sa tuwing may handaan sa bahay ng isa't isa, laging may dahilan si Jana para hindi sumama. Kung minsan nilalagnat siya, kung minsan may bigla ang lakad. Jana, anak, hindi mo pa talaga pupuntahan si Enzo sa airport? Tanong ni Marlene, isang linggo matapos ang huling pag-uusap nila ni Enzo sa telepono. Aalis na sila papuntang ibang bansa. Natigilan si Jana. Ang hawak niyang baso ay muntik nang mahulog. Ano po? Saan po sila pupunta? Sa Canada. Sinabi na sa akin ni Cecil kahapon lang. Sagot ni Marlene. Doon na sila maninirahan. Business daw ng daddy niya. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kasi alam kong nagtataguan kayo. Malungkot na sabi ni Marlene. Akala ko, kung hindi ko sasabihin, baka mag-usap kayo bago sila umalis. Pero hindi. Hindi mo na talaga siya pinansin. Aalis sila? Tumulo ang luha sa mga mata ni Jana. Hindi niya man lang sinabi sa akin. Hindi ka rin naman nagtanong, sabi ni Edmond, nakabababa lang mula sa hagdan. Hindi mo rin siya pinansin. Paano siya magpapaalam? Pero, hindi ko alam. Umiyak na si Jana. Akala ko, magiging ganito lang kami. Mag-iiwasan. Hindi ko akalain na aalis sila. Ngayon, alam mo na. Malumanay na sabi ni Marlene. Huli na para magpaalam. Nasa airport na sila ngayon. Sumikip ang dibdib ni Jana. Ang sakit na nararamdaman niya noon ay mas doble. Hindi lang siya tinanggihan, kundi aalis din pala ito nang hindi man lang nagpapaalam. Ang mga salitang hindi natanggap ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyan ng naglaho, kasama ang pag-alis ni Enzo. Lumipas ang maraming taon. Huminga ka ng malalim, Jana. Kaya mo yan. Bulong ni Jana sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin. Bagong simula, bagong buhay. Ito na ang pagkakataon mo. Jana, anak! Heto na ang almusal mo! Sigaw ni Marlene mula sa ibaba. Huwag kang magpagutom. Kailangan mo ng lakas para sa unang araw mo sa trabaho. Opo, ma. Pababa na po. Sagot ni Jana. Grabe, ma. Pinakabahan talaga ako. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ako magustuhan ng mga katrabaho ko? Ano ka ba naman, Jana? Ani Marlene na makababa si Jana. Ikaw pa, ang ganda-ganda mo, matalino ka pa. Siyempre magugustuhan ka nila at kaya mo yan.
Malakas ka. Iba ka sa lahat. Salamat, Ma. Ngumiti si Jana kahit naramdam pa rin niya ang kaba. Sana nga po. Ang laki pa naman daw ng kumpanyang yun. Isa sa pinakamalaki sa bansa. Oo nga, anak. Sabi ni Edmond na nakaupo na sa mesa. Ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na makakapasok ka sa ganong kalaking kumpanya agad. Pagkatapos mong magtapos. Iba ka talaga. Siyempre naman pa. Sagot ni Jana, kumuha ng tinapay. Pinaghandaan ko po talaga to. Ang dami kong pinagdaanan para makapasok dito. Ayoko namang masayang lahat yun. Tama yan, sabi ni Marlene. Kaya kumain ka na. Huwag ka mag-alala, magiging maayos ang lahat. Tiwala lang. Tiwala, bulong ni Jana. Sana nga po. Oh, kumusta ang unang araw mo, anak? Tanong ni Edmond kinagabihan, pagka-uwi ni Jana. Pagod na pagod ka yata. Okay lang naman po pa. Sagot ni Jana humikab. Ang dami lang po talagang bagong impormasyon. Ang dami ko nakilalang tao. Ang dami ko natutunan. Maganda yan! Masayang sabi ni Marlene. Ano, may nakilala ka na bang kaibigan? Meron po. Ngumiti si Jana. Si Mia. Siya po ang katim ko. Mukhang mabait naman po. At ang dami ko pong narinig tungkol sa CEO namin. Oh, ano naman ang narinig mo? Tanong ni Marlene, interesado. Ang sabi po nila, bata pa raw po pero sobrang galing. Paliwanag ni Jana. Masyado raw pong seryoso sa trabaho. Walang kibo. Pero ang dami raw pong nagagawa para sa kumpanya. Ang bilis daw pong umangat ng kumpanya simula nang siya ang humawak. Wow, ang galing naman. Sabi ni Edmond. Sino raw ba yan? Hindi ko yata narinig ang pangalan niya. Hindi po nila sinasabi ang pangalan. Sagot ni Jana. Palagi lang po nilang tinatawag na Sir o the CEO. Parang misteryoso po talaga eh. Baka naman may tinatago. Biro ni Marlene. Baka nga po. Natawa si Jana. Pero mukhang respetado po talaga siya ng lahat eh. Ang dami kong narinig na positibong komento. Kahit na parang takot sila sa kanya. Takot? Tanong ni Edmond. Bakit naman takot? Kasi po, pag daw po nagalit, sobrang tahimik lang daw po. Pero ramdam mong galit niya. Paliwanag ni Jana. Tapos, sobrang perfectionist daw po. Lahat ng trabaho dapat tama, walang mali. Nako, mahirap yan. Sabi ni Marlene. Pero tiyak, matututo ka ng marami dyan. Sana nga po. Pero sa ngayon, matutulog na po ako. Sobrang pagod lang po talaga ngayon eh. Bulong ni Jana. Ilang linggo ang lumipas. Naging abala si Jana sa kanyang bagong trabaho. Unti-unti siyang nasasanay sa kapaligiran, sa mga kasamahan, at sa mga bagong gawain. Jana, may emergency meeting tayo! Sigaw ni Mia, halos hingal na hingal isang umaga. Ngayon na, sa conference room ng CEO. Ha? Bakit daw? Tanong ni Jana, nagmamadaling tumayo. Wala naman sa schedule natin yan ah. Ay, hindi ko rin alam. Basta lahat daw ng department head at ang mga bagong employee kailangan daw umattend. Sabi ni Mia, habang naglalakad sila patungo sa conference room. Nako, kinakabahan ako. Ito na siguro ang unang beses na makikita natin ng CEO. Sana hindi siya nakakatakot. Oo nga. Sang-ayon ni Jana. Sana hindi. Grabe ang daming tao. Lahat yata ng empleyado nandito. Pumasok sila sa malaking conference room. Ang mesa ay mahaba at makintab. Sa dulo nito may isang upuan na bakante. Good morning everyone. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Nagulantang si Jana. Ang boses na yon, pamilyar. Sobrang pamilyar. Bumukas ang pinto sa gilid ng silid. Isang figura ang pumasok. Nakasuot ng itim na suit. Ang buhok, maayos na nakasuklay. At ang mga mata ay matalim na nakatingin sa lahat. Nalaglag ang panga ni Jana. Ang hawak niyang ballpen, nahulog sa sahig. Gumulong papalayo. Good morning, sir! Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Mukhang gulat na gulat ka. Bulong ni Mia sa tabi ni Jana. Ang gwapo pala ng CEO natin ano? Hindi sumagot si Jana. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nakatayo sa harap.
Si Enzo, ang kababata niya. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan. I call this meeting to discuss the new project. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay kalmado, profesional. This will be a massive undertaking and I expect everyone's full cooperation and dedication. Naramdaman ni Jana na parang nawalan siya ng hangin. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalmang sarili. Paano? Paano nangyari ito? Jana, okay ka lang? Tanong ni Mia bahagyang siniko si Jana. Namumutla ka. Sobrang init ba? Ha? Oo. Init lang siguro. Bulong ni Jana. Nagpatuloy si Enzo sa pagsasalita. Ipinapaliwanag ang detalye ng proyekto. Ang kaniyang mga mata ay lumipad sa buong silid. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang tingin. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kaniyang panga ay bahagyang bumaba. Tulad ng ginawa niya noong umamin si Jana sa kanya. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon na tila ba nakakita siya ng multo. Ngunit mabilis din itong nawala. Bumalik ang kanyang professional na anyo. Any questions? Tanong ni Enzo matapos ang kanyang presentasyon. Nagtaas ng kamay ang ilang empleyado. Habang sumasagot si Enzo, pilit iniiwasan ni Jana ang kanyang tingin. Pero ramdam niya ang pagtitig nito sa kanya paminsan-minsan. Thank you for your time. Sabi ni Enzo nang matapos ang meeting. You may all be dismissed. Nagmadaling lumabas si Jana. Hinila si Mia. Tara Mia, kailangan ko kumuha ng tubig. Uhaw na uhaw ako. Ang bilis mo naman Jana. Sabi ni Mia nagtataka. Ang gwapo pa naman ng CEO natin. Ang cool niya. Akala ko mas nakakatakot siya. Oo Mia. Sagot ni Jana, pilit na ngumiti. Ang galing niya, tara na. Jana. Isang boses ang tumawag sa kanya. Nanigas si Jana. Kilala niya ang boses na yon. Hindi niya kayang harapin. Jana, kausapin mo naman ako. Sabi ni Enzo, nakatayo sa likod niya. Sandali lang. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Mia nakangiti. Si Jana po bang tinatawag niyo? Oo, sagot ni Enzo. Jana, pwede ba tayo mag-usap? Sir, may kailangan lang po akong tapusin. Paliwanag ni Jana, hindi lumilingon. Marami po akong trabaho. Hindi ka ba talaga lilingon? Tanong ni Enzo. Ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Jana, go ahead. Bulong ni Mia. Mukhang importante. Pupunta muna ako sa desk ko. Mia, huwag mo kong iwan. Bulong ni Jana, ngunit nakalayo na si Mia. Napabuntong hininga si Jana at nahandaang humarap. Ano po yun, sir? Sir? Nagtaas ang kilay si Enzo. Jana, ako to. Si Enzo. Alam ko po. Sagot ni Jana, ang kanyang mga mata ay lumipat kung saan-saan. Pero nasa trabaho po tayo. Kailangan po natin maging profesional. Profesional? Tumawa si Enzo ng mapakla. Matapos ang lahat, ngayon, profesional na tayo? Ano pa bang gusto mong mangyari? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay lumakas. Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na hindi ka umalis? Na hindi mo ko iniwan? Hindi kita iniwan. Sagot ni Enzo. Umalis ako dahil kailangan. Hindi ko sinabi sa'yo dahil... Dahil ano? Sininghalan siya ni Jana. Dahil hindi ka nagpaalam? Dahil wala akong halaga para sa'yo, para man lang magpaalam? Hindi ganun, Jana. Sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay bumaba. Naisip ko, baka mas madali para sa'yo kung hindi na ako magpapaalam. Kung hindi mo ako makikita. Mas madali? Tumawa si Jana ng mapakla. Mas madali para sa'yo. Ang sakit na nararamdaman ko, Enzo. Hindi madali. Hindi mo man lang naisip na baka gusto ko magpaalam sa kaibigan ko. Kaibigan? Tanong ni Enzo. Yun lang ba ako para sa'yo? Kaibigan? Ano pa ba gusto mong tawag ko sa'yo? Suminghap si Jana. Matapos mong tanggihan ang nararamdaman ko at umalis ng walang paalam. Ano pa bang matitira? Jana, kailangan kong umalis nun. Paliwanag ni Enzo. Biglaan ang lahat. Hindi ko na napaghandaan. Biglaan?
pero may oras ka para magpaalam sa mga magulang ko. Sabi ni Jana. Pero sa akin, Enzo, wala. Jana, hindi ko sinasadya. Alam kong nasaktan kita. Alam ko nagkamali ako, pero hindi ko alam na dito kita makikita ulit. Ako rin. Kung alam ko lang na ikaw ang CEO dito, hindi na sana ako nag-apply. Sagot ni Jana. Talaga? Ganun ba talaga ang galit mo sa akin? Hindi galit, Enzo. Sakit. Disappointment. At ayoko nang maramdaman ulit yun. Jana, kailangan natin magtrabaho na magkasama. Hindi mo ako maiiwasan dito. Alam ko. Kaya nga professional tayo, sir. At empleyado ko. Yun lang. Jana. Enzo's voice trailed off. Kung wala na po kayo sasabihin, babalik na po ako sa trabaho ko. Sabi ni Jana, tinalikuran si Enzo. Jana, hintay! Tawag ni Enzo. Ngunit nagpatuloy si Jana sa paglalakad. Pilit na binabaliwala ang pagtawag ni Enzo. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Ang kaba at sakit ay naghahalo sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin ito araw-araw? Jana, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Mia pagbalik ni Jana sa desk niya. Mukhang nakakita ka ng multo ah. Ano bang pinag-usapan niyo ng CEO? Wala. May tinanong lang siya tungkol sa project. Wala lang yun. Sagot ni Jana, pilit na ngumiti. Ah, ganun ba? Pero Jana, ang weird mo. Namumutla ka talaga. May sakit ka ba? Tanong ni Mia. Tila ba hindi kumbinsido? Wala. Puyat lang siguro. Tara, simulan na natin ang trabaho. Ang dami nating gagawin para sa bagong project. Sa mga sumunod na araw, pilit na iniiwasan ni Jana si Enzo. Sa tuwing nakikita niya ito sa hallway, lumiliko siya. Sa tuwing may meeting, sinisiguro niyang malayo ang upuan niya kay Enzo. Jana, kailangan mo mag-present sa board meeting sa Biyernes. Sabi ng kanilang manager, si Mr. Reyes. Ikaw ang inassign ng CEO na mag-lead sa presentation ng Phase 1 ng project. Po? Ako po? Pero, hindi po ba si Mia na lang? Masanay po siya sa presentation. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Hindi. Sagot ni Mr. Reyes. Ang sabi ng CEO, ikaw daw. Gusto niyang makita ang galing mo. Ikaw ang pinili niya. Pero, bakit ako? Bulong ni Jana. Huwag ka nang magtanong. Sabi ni Mr. Reyes. Kailangan mo paghandaan ito ng mabuti. Malaking opportunity to para sa'yo. Opo. Walang ganang sagot ni Jana. Alam niyang ginagawa to ni Enzo. Pinipilit siya nitong harapin. Jana, kinakabahan ako para sa'yo eh. Board meeting yan. Ang daming matataas na tao. At ang CEO pa ang magiging audience mo. Sabi ni Mia kinabukasan. Oo nga Mia, naiinis ako. Bakit ako pa? Bulong ni Jana. Baka naman gusto ka lang niyang i-challenge. O baka naman nakita niyang potensyal mo. Tanong ni Mia. Potensyal? O baka naman gusto lang niyang pahirapan ako. Mapait na ngumiti si Jana. Huwag ka namang ganyan. Kaya mo yan. Nandito lang ako para suportahan ka. Sabi ni Mia. Salamat Mia. Kailangan ko yan. Sagot ni Jana. Dumating ang araw ng board meeting. Nakasuot si Jana ng formal na damit. Ang kanyang puso halos lumabas sa kanyang dibdib. Good morning everyone. Sabi ni Enzo. Nakaupo sa dulo ng mesa. Let's start the presentation. Miss Jana Reyes, the floor is yours. Naglakad si Jana patungo sa harap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Enzo. Good morning, sir, ma'am. Nagsimula si Jana, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Today, I will present the first phase of our new project. Habang nagpe-present, unti-unting nawala ang kaba ni Jana. Naging kumpiyansa siya. Ang kanyang mga salita ay dumaloy ng maayos. Ang kanyang mga idea ay malinaw at detalyado. Naramdaman niyang titig ni Enzo sa kanya. Sa tuwing sumusulyap siya, nakikita niya itong nakatitig sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. And that concludes my presentation. Sabi ni Jana, huminga ng malalim. Thank you.
Nagpalakpakan ang mga board members. Ngumiti si Mr. Reyes. "Excellent presentation, Ms. Reyes," sabi ni Enzo. "Very well prepared and insightful. Congratulations." "Salamat po, sir." Sagot ni Jana, pilit na pinananatili ang professional na ngiti. "Any questions from the board?" Tanong ni Enzo. May ilang nagtanong at sinagot ni Jana ang lahat ng may kumpiyansa. "That will be all for today," sabi ni Enzo. "Thank you everyone. Ms. Reyes, please stay behind. I need to talk to you." Naramdaman ni Jana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumabas ang lahat. Naiwan silang dalawa ni Enzo sa malaking conference room. "Jana, kailangan natin mag-usap," sabi ni Enzo. Tumayo at lumapit kay Jana. "Ano po yun, sir?" Tanong ni Jana, pilit na pinananatili ang kanyang distansya. "Huwag mo akong tawaging sir. Hindi ka ba talaga titigil sa pag-iwas sa akin?" "Ano bang gusto mong gawin ko, Enzo?" Tanong ni Jana. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. "Magkunwari na walang nangyari? Magkunwari na hindi ako nasaktan?" "Alam kong nasaktan kita at nagsisisi ako doon. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag," sabi ni Enzo. "Anong ipapaliwanag mo? Na umalis ka nang hindi nagpapaalam? Na tinanggihan mo ako?" Suminghal si Jana. "Jana, hindi ko sinasadya na saktan ka. Ang pag-alis ko biglaan yun. Hindi ko na napaghandaan, di ba? At ang tungkol sa atin..." "Anong tungkol sa atin? Walang tayo, Enzo. Wala na, matagal na." "Pero nakita kita ulit. Hindi ko akalain na mangyayari to. At ngayon, hindi na kita kayang iwasan." "Ako rin. Pero hindi ibig sabihin niya na magiging maayos ang lahat." "Alam ko. Pero gusto kong ayusin. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong humingi ng tawad." "Para saan pa? Tapos na ang lahat. Nagsisimula na ako ulit. Ayokong guluhin mo pa." "Hindi ko ginugulo. Gusto ko lang na maging maayos tayo. Na magkaibigan ulit. O kahit anong pwede pa nating maging... "Wala nang pwede. Ang sakit. Sariwa pa rin. Hindi ko pa kaya kalimutan ang lahat." "Jana, please," sabi ni Enzo. Umabot ang kamay at hinawakan ang braso ni Jana. Tinabig ni Jana ang kamay ni Enzo. "Huwag mo akong hawakan." "Jana." Bulong ni Enzo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot. "Gusto ko lang na maging okay tayo." "Hindi tayo magiging okay," sabi ni Jana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na pwede." Tinalikuran niya si Enzo at naglakad palabas ng silid. Narinig niya ang pagtawag ni Enzo sa kanya. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ang muling pagharap nila ay nagbukas muli ng lumang sugat. Ang sakit ng akala niya ay naghilom na, ay muling nagdugo. Paano niya haharapin ang araw-araw na pagtatagpo nila? Paano niya itatago ang damdaming matagal na niyang ibinaon? Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanila. Pinipilit silang magtagpo kahit na pilit silang umiiwas. "Jana, kailangan natin pag-usapan ang phase 2 ng proyekto," sabi ni Enzo. Nakatayo sa harap ng desk ni Jana. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit ramdam ni Jana ang tensyon sa pagitan nila. "Sa office ko ngayon." "Sir, pwede po bang sa team meeting na lang?" Tanong ni Jana, hindi man lang tumitingin sa kanya. Pilit niyang pinipindot ang keyboard, nagkukunwaring abala. "Marami po kasi ako tinatapos eh." "Hindi," sagot ni Enzo. "Kailangan natin pag-usapan to ng mas detalyado. Walang ibang makikinig. Ito ay tungkol sa'yo at sa trabaho mo." "Pero sir, baka po may makakita," bulong ni Jana. "Ayoko po ng intriga." "Walang intriga, ito ay trabaho. Walang sino man ang mag-iisip ng masama," sabi ni Enzo. "Jana, sige na." Bulong ni Mia sa tabi niya. Sinikos siya ng bahagya. "Baka importante talaga, boss mo yan." Napabuntong hininga si Jana. "Sige po, sir." Tumayo siya at sumunod kay Enzo, patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay parang nagpapabigat sa kanyang mga paa. Pumasok sila sa malaking opisina, malinis at minimalist ang disenyo. "Umupo ka," sabi ni Enzo. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Jana. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan.
Jana, tungkol sa nangyari sa board meeting, nagsimula si Enzo. Ang presentation mo, magaling ka. Salamat po. Sagot ni Jana, mariing nakatitig sa kanya mga daliri. Hindi ko yun sinasabi dahil kilala kita. Sinasabi ko yun dahil yun ang totoo. May potential ka, nakita ko yun. Ano po ang kailangan natin pag-usapan sa phase 2? Mayroon po akong draft na ginawa. Pagputol ni Jana. Jana, pwede ba tayo mag-usap na maayos? Hindi lang tungkol sa trabaho. Tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Wala po tayong dapat pag-usapan hindi tungkol sa trabaho. Nasa opisina po tayo, trabaho lang. Sagot ni Jana, ang kanyang tinig ay matigas. Jana, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. Sabi ni Enzo. Bakit naman? Para ipaalala sa akin ng sakit? Para ipaalala sa akin na iniwan mo ko? Tumawa si Jana ng mapakla. Hindi ko yung ginusto. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Ang pag-alis nga namin ay biglaan. Ang negosyo ng papa biglang lumaki sa Canada. Kailangan niya ako doon. Pero bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Tanong ni Jana, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Bakit hindi mo man lang ako kinausap? Jana, sinubukan ko. Pero umiiwas ka. Hindi mo ako pinapansin. Naisip ko baka mas mabuti nga kung hindi na lang ako magpaalam sa'yo. Kung hindi mo na lang ako makikita. Mas mabuti? Mas madali para sa'yo. Pero para sa akin, Enzo, parang tinusok mo ang puso ko 2 beses. Alam kong nasaktan kita. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At nagsisisi ako. Patawarin mo ako, Jana. Ang dali para sa iyo na humingi ng tawad. Ani Jana. Pero ang sakit, Enzo. Hindi madaling kalimutan. Alam ko. Sagot ni Enzo. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo. Gusto ko lang na maging maayos tayo. Hindi ko matiis na ganyan ka sa akin. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Bumalik sa dati? Magkunwari na walang nangyari? Hindi ko yung kaya, Enzo. Hindi ko rin naman sinasabi na kalimutan mo ang lahat. Gusto ko lang na mag-usap tayo. Bilang magkaibigan. Bilang taong nagkakilala sa napakatagal na panahon. Kaibigan? Saan ba tayo magsisimula? Sa pagiging kaibigan? O sa pagiging mga estranghero na nagtatrabaho sa isang bubong? Jana, please. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Bigyan mo ko ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Paano mo to ayusin? Hindi mo na maibabalik ang oras, Enzo. Hindi mo na maibabalik ang tiwala ko. Alam ko, pero pwede tayong magsimula ulit. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang phase 2. Pagkatapos ng trabaho, pwede ba tayo mag-usap ulit? Sa labas, kung saan walang makakarinig. Napatingin si Jana kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sige, pero trabaho lang muna. Salamat, sabi ni Enzo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon, tungkol sa phase 2. Ilang minuto silang nag-usap tungkol sa proyekto. Ang usapan ay purong profesional. Ngunit ramdam ni Jana ang tensyon sa pagitan nila. Nang matapos sila, tumayo si Jana. Sige po sir, babalik na po ako sa desk ko, sabi ni Jana. Jana, hintay, sabi ni Enzo. Mamayang gabi, sa coffee shop sa tapat ng building, 7 p.m. Sige po, sagot ni Jana at mabilis na lumabas ng opisina. Jana, anong nangyari? Tanong ni Mia pagbalik niya sa desk. Ang tagal niyong nag-usap. Ano bang pinag-uusapan niyo? Wala, tungkol sa proyekto, ang dami niyang tanong. Sagot ni Jana, pilit na ngumiti. Ganun ba? Pero Jana, ang weird mo naman talaga. May problema ba kayo ng CEO? Sabi ni Mia, tila hindi kumbinsido. Wala, trabaho lang yun. Tara na, tapusin na natin to para makauwi na tayo. Sabi ni Jana. Kinagabihan, naglakad si Jana patungo sa coffee shop. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Jana, nandito ka na. Sabi ni Enzo, nakaupo sa isang sulok, may hawak na kape.
Umupo ka. Umupo si Jana sa tapat niya. Bakit mo ako pinapunta dito? Gusto ko magpaliwanag. At gusto ko marinig ang lahat ng gusto mong sabihin. Walang trabaho, walang boss-empleyado. Tayo lang. Anong gusto mong marinig? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay matigas. Na nasaktan ako? Nagalit ako? Na hindi ko maintindihan kung bakit mo ako iniwan ng walang paalam? Alam ko ang lahat ng yan. At naiintindihan ko. Pero Jana, hindi ko ginusto na saktan ka. Diba, sinabi ko sa'yo paulit-ulit. Ang pag-alis namin ay biglaan. Hindi ko nga napaghandaan eh. At tungkol sa pag-amin mo. Anong tungkol sa pag-amin ko? Tanong ni Jana, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Jana, hindi ko alam kung paano ako magre-react nun. Paliwanag ni Enzo. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganun ang nararamdaman mo at natakot ako. Natakot? Saan? Sa nararamdaman ko? Sa posibilidad na maging masigit pa tayo sa kaibigan? Sininghalan siya ni Jana. Oo. Sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay mahina. Natakot ako. Natakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin. Natakot ako na baka maging komplikado ang lahat. At natakot ako. Natakot ako sa nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jana. Jana, gusto rin kita. Bulong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Jana. Matagal na, pero hindi ko maamin. Hindi ko kayang sabihin. Natakot ako. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kaya nga ako nagulat na umamin ka. Dahil kung umamin ako, baka masira ang lahat. Baka hindi mo ako tanggapin. Pero tinanggihan mo ko. Sabi ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya nga ako nasaktan eh. Alam ko. Sabi ni Enzo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Dapat sinabi ko na gusto rin kita. Pero hindi mo ginawa. Bulong ni Jana, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. At ngayon, huli na. Matagal na. Hindi pa huli. Sabi ni Enzo, umabot ang kamay at hinawakan ang kamay ni Jana. Jana, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na totoong sinasabi ko. Hinila ni Jana ang kanyang kamay. Hindi ko alam, Enzo. Yung sakit, sariwa pa rin. Hindi ko pa kayang kalimutan. Hindi mo kailangang kalimutan. Kailangan lang nating magsimula ulit bilang magkaibigan at kung pwede masigit pa dun. Paano? Paano tayo magsisimula ulit kung ikaw ang boss ko? Kung araw-araw tayo magkikita? Yan ang tadhana, Jana. Pinagtatagpo tayo ulit. Siguro may dahilan kung bakit. Sabi ni Enzo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ayoko nang masaktan ulit. Bulong ni Jana. Hindi na kita sasaktan. Jana, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Para sa atin. Pangako ni Enzo. Tinitigan ni Jana si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang kanyang pag-amin ay totoo. Hindi ko alam. Kailangan ko ng oras. Bulong ni Jana. Bibigyan kita ng oras. Pero sana isipin mo, hindi ko naman sinasadya ang lahat. At ngayon, narito na ako. Hindi na ako aalis. Sabi ni Enzo. Napabuntong hininga si Jana. Sige, pero dahan-dahan lang. Hindi madali para sa akin to. Salamat, Jana. Sabi ni Enzo. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat, maraming salamat. Kinabukasan sa opisina, bahagyang nagbago ang pakikitungo ni Enzo kay Jana. Mas maluwag na siya, mas palangiti. Jana, may kape ka na? Tanong ni Enzo, lumapit sa desk niya. O gusto mo ng mainit na tsokolate? Ay sir, hindi na po. Sagot ni Jana bahagyang nagulat. May kape na po ako. Sige, sabi ni Enzo tumango. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Opo, sir.
Sagot ni Jana. Jana, ano ba nangyayari sa inyo ng CEO? Bulong ni Mia. Parang ang bait niya sa'yo. May special treatment ba? Wala. Sagot ni Jana, pilit na pinipigilan ng ngiti. Trabaho lang yun. Trabaho? Tumawa si Mia. Pero ang tingin niya sa'yo, Jana, iba. Hindi ganun ang tingin niya sa amin. Huwag kang ganyan. Baka naman dahil sa presentation ko kaya ganun siya. Sabi ni Jana. Baka nga. Sabi ni Mia, pero hindi pa rin kumbinsido. Pero Jana, ang gwapo talaga ng CEO natin, ang bait pa pala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumuwag ang pakikitungo ni Jana kay Enzo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa iba pang bagay. Hindi lang sa trabaho. Nagkikwentuhan sila tungkol sa mga lumang alaala sa mga panahong magkasama sila bilang mga bata. Naalala mo ba nung naglaro tayo sa ulan? Tanong ni Enzo habang naglalakad sila pa uwi matapos ang trabaho. Tapos nagkasakit tayo pareho. Oo. Natawa si Jana. Tapos pinagalitan tayo ng mga magulang natin. Grabe ang init ng lagnat natin nun. Pero masaya tayo. Walang pakialam sa mundo. Sabi ni Enzo. Oo, masaya tayo. Bulong ni Jana. Naramdaman ni Jana na unti-unting naghihilom ang kanyang sugat. Ang presensya ni Enzo ay hindi na masakit. Sa halip, nagbibigay ito ng kakaibang ginhawa. Ang kanilang mga usapan ay nagiging mas malalim, mas personal. Jana anak, may bisita tayo! Sigaw ni Marlene isang Sabado. Hulaan mo kung sino? Sino po ma? Tanong ni Jana pababa ng hagdan. Si Cecil at Andrew. Masayang sabi ni Marlene. At kasama nila si Enzo. Nalaki ang mga mata ni Jana. Po, nandito po sila? Oo, tara kumain na tayo. Sabi ni Marlene. Ang tagal na nating hindi nagkakasama-sama. Pumunta si Jana sa sala. Nakita niya si Enzo na nakaupo sa tabi ni Cecil. Ngumiti si Enzo sa kanya. Ma, Jana, ang laki mo na. Ang ganda mo palalo. Sabi ni Cecil, niyakap si Jana. Salamat po, Tita Cecil. Ngumiti si Jana. Enzo, kumusta ka? Ang tagal nating hindi nagkita. Tanong ni Edmond. Okay lang po, Tito Edmond. Kayo po, kumusta? Eto, matanda na. Sige, tara kumain na tayo. Nagluto si Marlene ng paborito niyong kare-kare. Umupo sila sa pagkainan. Si Jana ay nakaupo sa tapat ni Enzo. Ang kanilang mga magulang ay masayang nagkikwentuhan. Jana, kumusta ang trabaho mo? Tanong ni Cecil. Sabi ni Enzo, magaling ka raw sa trabaho mo. Ay, Tita Cecil, okay lang po. Marami po ako natututunan. Sagot ni Jana bahagyang namula. Talaga? Naku, mabuti yan. Hindi ko akalain na magkikita kayong muli ni Enzo sa trabaho. Sabi ni Marlene. Oo nga po, ma. Bulong ni Jana. Ang galing talaga ng tadhana, pinagtatagpo kayo ulit. Sabi ni Andrew, ama ni Enzo. Nagkatinginan si Jana at Enzo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Enzo, kumusta ang buhay mo sa Canada? May girlfriend ka na ba? Tanong ni Edmond. Nalaglag ang panga ni Jana. Tumingin siya kay Enzo. Ay, wala po. Trabaho lang po ang focus ko. Talaga? Tanong ni Cecil nakangiti. Pero Enzo, hindi ka naman pumabata ha. Kailangan mo na magkaroon ng sarili mong pamilya. Ma, grabe ka naman. May oras pa po. Sagot ni Enzo bahagyang namula. Pero Enzo, ikaw na lang ang hinihintay ng Jana namin. Biro ni Marlene. Hindi ba Jana? Nanlaki ang mga mata ni Jana. Ma, ano ba? Tumawa si Enzo. Tita Marlene, ang kulit niyo po. Totoo naman na. Dati-rati kayong dalawa magkasama. Ngayon, nagtatrabaho na kayo sa iisang kumpanya. Baka naman, tadhana talaga? Ma, bulong ni Jana nahihiya. Hayaan mo na, Jana. Sabi ni Enzo nakangiti. Baka nga tadhana. Nagkatinginan silang muli. Ang mga salita ni Enzo ay nagbigay ng kaba sa puso ni Jana. Ang muling pagtatagpo nila ay tila may mas malalim na kahulugan. Ang mga lumang alaala at ang bagong simula ay naghahalo.
Ang pag-ibig na akala niya ay namatay na, unti-unting muling nabubuhay sa ilalim ng parehong bubong at sa ilalim ng tingin ng tadhana. Jana, may oras ka ba mamayang lunch? Tanong ni Enzo nakatayo sa bukana ng kaniyang opisina. Nakangiti siya, ang kaniyang mga matay nakatitig ng diretsyo kay Jana na abala sa kanyang desk. Sir, may lunch meeting po ako kasama si Mr. Lim. Sagot ni Jana, bahagyang nagulat. Hindi pa rin siya sanay sa biglang paglitaw ni Enzo. Ganun ba? Sige, kung matapos ka kaagad, pwede mo ba ako samahan? May gusto lang akong pag-usapan tungkol sa Phase 3. Opo, sir. Kung matapos po ako na maaga. Sige, kita-kits. Sabi ni Enzo, tumango. Nagpatuloy si Jana sa kanyang trabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Phase 3? O baka naman may iba siyang gustong pag-usapan. Jana, ang gwapo talaga ng CEO natin. At ang bait pa ha? May date ba kayo mamaya? Bulong ni Mia, siniko siya. Ano ka ba, Mia? Trabaho lang yun tungkol sa proyekto. Bulong ni Jana na namumula. Talaga? Pero ang ngiti niya, Jana, iba ha? Hindi ganun ang ngiti niya sa amin. Huwag kang ganyan, baka marinig ka. Di marinig. Pero seryoso, Jana. Mukhang may something sa inyong dalawa. Ang dami nang nakakapansin ah. Ay nako, wala nga. Mabilis sa sagot ni Jana. Tara na, tapusin na natin to. Kailangan kong bilisan para matapos ang lunch meeting ko. Nang matapos ang kanyang lunch meeting, agad na dumiretso si Jana sa opisina ni Enzo. Kumatok siya. Pasok! Sabi ni Enzo. Pumasok si Jana, nakaupo si Enzo sa kanyang desk. May hawak na folder. Jana, umupo ka. Sabi ni Enzo, itinuro ang upuan. Kumain ka na ba? Opo, sir. Katatapos lang po ng meeting ko. Sagot ni Jana. Sige, gusto ko lang sanang mag-lunch sana tayo pero dahil may meeting ka, dito na lang kita inantay. Sabi ni Enzo. Ano pang pag-uusapan natin sa Phase 3? Tanong ni Jana, pilit na pinapanatili ang profesional na tono. Yun. Sa totoo lang, wala pa naman tayong pag-uusapan sa Phase 3. Gusto lang kitang makausap. Nanlaki ang mata ni Jana. Enzo, ano ba? Jana, hindi mo ba nakikita? Tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto kitang makasama. Gusto kitang makausap. Gusto kong ayusin ang lahat. Pero nasa opisina tayo, hindi to ang lugar para sa ganyan. Bulong ni Jana. Kailan bang tamang lugar, Jana? Sa tuwing susubukan kong lumapit, umiiwas ka. Sa tuwing susubukan kong kausapin ka, nagiging professional ka. Kasi Enzo, hindi madali para sa akin to. Ang dami kong pinagdadaanan. Ang sakit, sariwa pa rin. Alam ko at naiintindihan ko, kaya ako nagsisikap. Gusto kong patunayan sa'yo na totoong sinasabi ko. Gusto kong patunayan na nagbago na ako. Paano mo papatunayan? Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa'yo. Sa pamamagitan ng pagiging nandito lagi. Hindi na ako alis. Hindi na kita iiwanan pa. Ang dali para sa'yo na sabihin yan. Pero yung takot ko, sobrang dami. Huwag ka na matakot, Jana. Sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Jana. Nandito ako. Hindi na kita bibitawan. Hindi hinila ni Jana ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Enzo. Ang kanyang puso ay bumibilis. Jana, gusto ko sana mag-aya sa'yo ng dinner. Sabi ni Enzo. Hindi bilang boss at empleyado. Bilang Enzo at Jana. Napatingin si Jana kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang ngiti ay totoo. Hindi ko alam. Bulong ni Jana. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Jana. Para sa atin. Napabuntong hininga si Jana. Sige, kailan? Mamayang gabi. 7 p.m. Susunduin kita sa bahay niyo. Mabilis na sagot ni Enzo. Sige. Pero Enzo, dahan-dahan lang ha. O, Jana. Dahan-dahan lang. Salamat. Bumalik si Jana sa kanyang desk. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at tuwa. Jana, anong nangyari? Lapad ng ngiti mo ah. Tanong ni Mia. Wala.
Tara, tapusin na natin to. Ang dami pa natin gagawin, no? Sagot ni Jana, pilit na pinipigilan ng tawa. Kinagabihan, nagbihis si Jana ng simple, ngunit eleganteng damit. Ang kanyang puso ay bumibilis. Jana, anak, may bisita ka! Sigaw ni Marlene mula sa ibaba. Bumaba si Jana. Nakita niya si Enzo na nakatayo sa sala, kausap ang kanyang mga magulang. Enzo, ang laki mo na talaga. Ang gwapo mo palalo, sabi ni Marlene. Salamat po, Tita Marlene. Kayo rin po, Tita. Ang ganda niyo pa rin. Nako, ikaw talaga. Sige, mag-iingat kayo ha. Jana, umuwi kayo agad. Opo, Ma. Jana, ang ganda mo. Bulong ni Enzo nang makalabas sila. Salamat. Saan mo gusto kumain? Ikaw nang bahala. Basta yung masarap ha. Sige, may alam akong lugar na masarap ang seafood. Habang kumakain sila, nagkwekwentuhan sila tungkol sa trabaho, sa buhay at sa mga lumang alaala. Ang kanilang mga tawanan ang nagpuno sa silid. Naalala mo ba nung naglaro tayo ng taguan sa kapitbahay? Tapos nahulog ka sa puno. Tanong ni Jana. Oo, ang dami kong galos nun. Pinagalitan ako ng papa ko. Natawa si Enzo. Pero ang saya natin nun. Walang iniisip na problema, no? Ngayon ang dami na. Pero masaya pa rin ako nakasama ka. Ngumiti si Jana. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Ang sakit, unti-unting naglalaho. Napapalitan ng ginhawa at pag-asa. Jana anak, kumusta ang dinner niyo ni Enzo? Masaya ba? Tanong ni Marlene kinabukasan. Opo ma, masaya po. Ang dami namin na pagkwentuhan. Mabuti naman. Alam mo, Jana, masaya ako na nakikita kitang masaya ulit. Matagal ka ring malungkot simula nang umalis si Enzo. Ma, totoo naman. Pero ngayon bumalik na siya at mukhang masaya kayong dalawa. Ma, huwag niyo po kaming asarin. Bakit naman? Matagal ko ng pangarap na magkatuluyan kayong dalawa. Bata pa lang kayo, sinasabi ko na sa papa mo bagay kayo. Hindi ba, Edmond? Oo nga, ang ganda ng Jana namin. Ang gwapo ni Enzo, bagay na bagay. Mapa, tama na po. Ay siya, sige na. Pero seryoso, Jana. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Mukhang seryoso na siya sa'yo eh. Opo ma, sana nga po. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang paglabas si Jana at Enzo. Kung minsan nagdi-dinner sila. Kung minsan nagha-hangout sa coffee shop. Kung minsan nanonood ng sine. Unti-unting lumalalim ang kanilang relasyon. Jana, may lagnat yata ako. Sabi ni Marlene isang gabi, ang kanyang boses ay mahina. Ma, bakit? Anong masakit sa'yo? Tanong ni Jana lumapit sa kanya. Masakit ang ulo ko. At ang bilis ko mapagod ngayon. Hindi ko na maintindihan ang katawan ko. Ma, gusto niyo po bang magpa-doktor? Tanong ni Jana nag-aalala. Huwag na muna anak. Baka pagod lang to. Matutulog na lang ako. Sagot ni Marlene. Sige po ma, kung may kailangan po kayo, gisingin niyo lang po ako. Kinabukasan medyo maayos na ang pakiramdam ni Marlene. Ngunit napansin ni Jana na mas madalas itong napapagod. Ma, bakit pang bilis niyo pong hingalin? Tanong ni Jana habang naglalakad sila sa mall. Nako anak, matanda na kasi ako. Hindi na tulad ng dati. Ang bilis ko na mapagod ngayon. Pero ma, hindi naman po kayo ganyan dati. Gusto niyo po bang magpa-check up tayo? Huwag na muna anak. Magpapahinga lang ako, okay na ako. Jana, may nakita akong magandang dress para sa'yo. Sabi ni Enzo isang araw sa opisina. Gusto mo bang samahan ako sa mall mamaya? Sige Enzo. Ngumiti si Jana. Pero baka wala akong pambili Huwag kang mag-alala, ako magbabayad. Birthday gift ko na sa'yo. Sabi ni Enzo. Pero Enzo, hindi ko pa birthday. Advance gift. Tara na. Nang gabing yun, naglakad sila sa mall. Magkahawak ang kamay. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw. Enzo, salamat Ang ganda talaga. Sabi ni Jana habang sinusukat ang dress. Bagay sa'yo. Mas gumaganda ka lalo. Sabi ni Enzo, nakangiti. Nako, ikaw talaga. Seryoso ako, Jana. Jana, mahal kita.
Nanlaki ang mga mata ni Jana, ang kanyang puso ay bumibilis. Enzo, mahal kita, Jana. Muling sinabi ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi lang bilang kaibigan, higit pa dun. Tulad ng sinabi mo nun, niyakap ni Jana si Enzo. Mahal din kita, Enzo. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Enzo. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Sa wakas, ang mga salitang matagal niyang hinintay ay narinig niya. Ang pag-ibig na akala niya ay namatay na ay muling umusbong. Mas malakas pa kaysa dati. Jana, may gusto ako sabihin sa'yo. Sabi ni Marlene isang araw, ang kanyang boses ay seryoso. Nagpa-check up ako. Nanigas si Jana, ang kanyang puso ay bumibilis. Ano po? Anong sabi ng doktor? May nakita sila. Bulong ni Marlene, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kailangan daw ng masusing pagsusuri. Ano po yun, ma? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. May sakit po ba kayo? Hindi ko pa alam, anak. Sagot ni Marlene, ang luha ay umago sa kanyang mga mata. Pero natatakot ako, Jana. Sobrang takot. Niyakap ni Jana ang kanyang ina. Ma, wag po kayo mag-alala. Nandito lang po kami. Lalaban po tayo. Ano man po yan. Salamat, anak. Bulong ni Marlene. Maraming salamat. Niyakap ni Jana ang kanyang ina ng mahigpit. Ang tuwa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng kaba at takot. Ang muling pag-usbong ng pag-ibig ay tila sinubok ng isang bagong pagsubok. Ngunit alam niya na sa oras na ito hindi na siya nag-iisa. May Enzo na siya at magkasama silang haharapin ang anumang pagsubok. Jana, Edmond, kailangan natin mag-usap, sabi ni Marlene. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Ang kanyang mga matay nakatitig sa kawalan. Ma, ano po yun? Anong sabi ng doktor? Tanong ni Jana. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Lumapit siya, tumupo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ang malamig nitong kamay. Marlene, sabihin mo na. Ani Edmond, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala habang nakatayo sa harap nila. Ang kanyang pangay mahigpit na nakakuyom. Anong resulta? Bakit ganyan ang mukha mo? May nakita sila. Bulong ni Marlene. Ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Hindi lang basta bukol. Kanser daw, anak. Ang huling salita ay halos hindi na lumabas sa kanyang bibig. Sinundan ng isang mahinang hikbi. Stage 2 na raw. Kanser? Ma, hindi. Hindi po totoo yan! Sigaw ni Jana, ang kanyang boses ay nabasag. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi po pwede! Marlene, paano? Kailan pa? Tanong ni Edmond. Ang kanyang boses ay malalim at naglalaman ng matinding sakit. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa. Hinawakan ang mga kamay nito. Matagal na raw. Sagot ni Marlene. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin. Ang mga pananakit, ang pagkapagod. Akala ko dahil lang sa edad. Akala ko dahil lang sa stress sa buhay. Akala ko makakaya ko. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Natatakot ako, Edmond. Natatakot ako dyan. Paano na tayo? Paano na ang buhay ko? Ma, huwag po kayong matakot. Sabi ni Jana, pilit na pinapakalmang sarili. Kahit na ang kanyang puso ay parang dinudurog. Nandito lang po kami, ma. Lalaban po tayo. Gagawin po natin ang lahat. Magpapagamot po kayo. Magpapagaling po kayo. Oo, Marlene. Ani Edmond, pinisil ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo dito. Ano man ang mangyari,
Haharapin natin to ng magkasama. Hindi ka namin pababayaan. Pero ang gastos. Bulong ni Marlene, ang kanyang tingin ay lumihis sa pinto. Tila nag-aalala sa hinaharap. Paano na ang mga gamot, ang treatment, ang chemotherapy, ang operasyon? Ang dami-daming pera ang kailangan, Edmond. Wala tayong ganong karaming ipon. Huwag po kayong mag-alala sa pera, ma. Sabi ni Jana, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kahit na ang kanyang isip ay nagmamadaling naghahanap ng solusyon. Maghahanap po tayo ng paraan. Magtatrabaho po ako na mas mabuti. Mag-overtime po ako. Mag-iipon po ako. Kakayanin po natin to. Ako rin, Marlene. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo mag-iisa. Tatawagan ko mga kaibigan natin. Baka matulungan tayo. Sabi ni Edmond, bumangon at niyakap ang kanyang asawa. Salamat, anak. Bulong ni Marlene, hinaplos ang mukha ni Jana at ni Edmond. Salamat sa inyo. Maya-maya ay biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya yon? Tanong ni Edmond, nagtataka. Wala naman tayong inaasahang bisita. Baka si Enzo pa. Bulong ni Jana, naalala ang huling pag-uusap nila. Sinabi niya kasing susunduin niya ako mamaya. Enzo? Tanong ni Marlene, bahagyang nagulat. Nako, hindi pa ako handang humarap sa kanya. Ang gulo ng mukha ko. Ma, okay lang po yan. Kaibigan po natin si Enzo. Maiintindihan niya po. Sabi ni Jana. Naglakad si Edmond patungo sa pinto at binuksan ito. Magandang gabi po, Tito Edmond. Sabi ni Enzo, nakangiti. Nandyan po ba si Jana? Enzo, pasok ka. Ani Edmond, ang ngiti niya ay bahagyang napawi nang makita ang seryosong ekspresyon. May problema yata, Enzo. Tito Edmond, okay lang po ba kayo? Tanong ni Enzo, nakita ang pamumula ng mga mata ni Edmond. May nangyari po ba? Pumasok ka muna, Enzo. Sabi ni Edmond, hinila si Enzo papasok sa sala. Kausapin mo si Jana, kausapin mo rin ang tita Marlene mo. Nakita ni Enzo si Marlene na umiiyak sa sofa. Yakap ni Jana, nanlaki ang kanyang mga mata. Tita Marlene, Jana, anong nangyayari? Tanong ni Enzo. Mabilis na lumapit sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit kayo umiiyak? Enzo, bulong ni Jana, hindi makatingin sa kanya. Si Mama. Anong nangyari kay Tita Marlene? Tanong ni Enzo. Umupo sa tapat nila. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Jana. May sakit si Mama, Enzo. Sagot ni Jana, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang luha ay umaagos. Cancer daw. Cancer? Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang pangay bahagyang bumaba. Tita Marlene, hindi totoo yan. Totoo, Enzo. Ganyan din ang reaksyon ko. Sabi ni Marlene, ang kanyang boses ay mahina. Pero paano po? Kailan pa po? Hindi po ba kayo nagpa-check up? Tanong ni Enzo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at lungkot. Ngayon lang namin nalaman ang buong detalye. Paliwanag ni Edmond. Umupo sa tabi ni Marlene. Hinawakan ang kamay nito. Biglaan ang lahat. Stage 2 na raw. Stage 2? Bulong ni Enzo. Pero may pag-asa pa po, diba? Gagaling po kayo, Tita Marlene. Hindi po kayo pwedeng sumuko. Sana, Enzo. Sabi ni Marlene, huminga ng malalim. Pero ang gastos. Ang daming pera ang kailangan. Hindi ko alam kung paano namin ito kukunin. Huwag po kayo mag-alala sa pera, Tita Marlene. Sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay matatag. Nandito po kami. Tutulong po kami. Hindi po kayo mag-iisa sa laban na to. Enzo. Bulong ni Jana, tiningnan si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Seryoso ako, Jana. Hindi lang kayo ang pamilya ko. Ang mga magulang mo, para ko ring mga magulang. Tutulungan ko kayo. Ano man ang kailangan niyo. Sabi ni Enzo. Pinisilang kamay ni Jana. Salamat, Enzo. Salamat sa suporta mo.
Sabi ni Edmond, ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Wala po yun, Tito Edmond. Tatawagan ko po sina Mama at Papa. Sigurado akong gusto rin nilang malaman ito. At gusto rin nilang tumulong. Nako, wag na muna, Enzo. Ayoko mag-alala pa sila. Sabi ni Marlene. Tita Marlene, kaibigan po sila. Alam kong gusto nilang malaman. Alam kong tutulong sila. Paliwanag ni Enzo. Nagring ang telepono ni Enzo. Si Mama, sabi ni Enzo, sinagot ang tawag. Hello, Ma. Opo, nandito po ako kina Tita Marlene. Enzo, nasaan ka? Narinig ni Jana ang boses ni Cecil mula sa telepono. Bakit hindi ka pa umuwi? May dinner tayo. Ma, may kailangan po kayo malaman. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay seryoso. Si Tita Marlene po. May sakit po siya. Sakit? Anong sakit? Tanong ni Cecil, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ba siya? Bakit? May cancer daw po, Ma. Bulong ni Enzo. Stage 2 na raw po. Cancer? Naku, Marlene ko! Sigaw ni Cecil mula sa telepono. Hindi totoo yan. Kailan pa? Ano gagawin natin? Ma, kalma lang po. Nandito po ako. Pupunta po ba kayo dito? Kailangan po kayo ni Tita Marlene. Sabi ni Enzo. Oo, pupunta kami agad. Sabi ni Cecil. Sabihin mo kay Marlene huwag siyang mag-alala. Nandito kami para sa kanya. Pupunta agad kami ni Andrew. Sige po, Ma. Hintayin ko po kayo. Sabi ni Enzo. Ibinaba niya ang telepono. Pupunta raw po sila dito. Nako, Enzo. Sana hindi na lang namin sinabi. Baka mag-alala pa sila. Tita Marlene, kailangan niyo po ng suporta. At alam kong ibibigay po yun ni na Mama at Papa sa inyo. Matagal na kayo magkaibigan. Para na po kayo magkapatid. Salamat, anak. Sabi ni Marlene, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ilang minuto ang lumipas, narinig nila ang tunog ng sasakyan. Narito na sila. Sabi ni Edmond, tumayo at binuksan ang pinto. Marlene ko! Sigaw ni Cecil agad na pumasok sa sala at niyakap ng mahigpit si Marlene. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Bakit hindi mo sinabi agad? Anong nangyari sa'yo? Cecil, bulong ni Marlene, niyakap din ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Huwag ka mag-alala, Marlene, sabi ni Andrew, ama ni Enzo, na sumunod sa kanya. Inakbayan si Edmond. Nandito kami. Tutulungan ka namin. Salamat, Andrew, sabi ni Edmond. Jana, anak, kumusta ka? Alam ko nahihirapan ka. Hinawakan ni Cecil ang kamay ni Jana. Opo, Tita Cecil. Sagot ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot po ako para kay Mama. Wag kang matakot, anak. Lalaban tayo, magkasama tayo. Sabi ni Cecil. Marlene, ano plano niyo? May doktor na ba kayo kinausap? Anong susunod na hakbang? Tanong ni Andrew. Kailangan daw namin ng masusing pagsusuri. At kailangan daw namin maghanap ng oncologist. Paliwanag ni Marlene. Ako nang bahala sa paghahanap ng pinakamagaling na oncologist. May kakilala akong doktor na pwedeng makatulong. Tatawagan ko siya bukas. Sabi ni Enzo. Salamat, Enzo. Malaking tulong yan. Sabi ni Edmond. Wala po yun, Tito. Para po kay Tita Marlene. Marlene, huwag ka mag-alala sa gastos, ha. Mag-aambagan tayo. Hindi ka namin pababayaan. Sabi ni Cecil. Salamat, Cecil. Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Marlene, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Habang nag-uusap ang mga magulang, hinawakan ni Enzo ang kamay ni Jana. Jana, okay ka lang ba? Bulong ni Enzo. Hindi, Enzo. Sagot ni Jana, ang luha ay umagos mula sa kanyang mga mata. Natatakot ako. Paano kung mawala si Mama? Huwag ka mag-isip ng ganyan, Jana. Lalaban si Tita Marlene, malakas siya at nandito tayo para sa kanya. Hindi siya mag-iisa. Pero ang hirap, Enzo. Ang hirap tanggapin eh. Ang
hirap isipin na may sakit siya. Ang hirap makita siyang nahihirapan. Alam ko, Jana. Alam ko na mahirap. Pero kailangan mong maging matatag para sa kanya. Kailangan mo siyang maging inspirasyon. Paano? Paano ako magiging matatag kung ang puso ko durog na. Nandito ako, Jana. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Magkasama tayong lalaban. Hindi ka mag-iisa. Niyakap ni Jana si Enzo. Ang kanyang mukha ay inilibing sa dibdib nito. Salamat, Enzo. Salamat at nandito ka. Palagi, Jana. Bulong ni Enzo. Hinaplos ang buhok niya. Palagi ako nandito para sa'yo. Mahal kita. Mahal din kita, Enzo. Bulong ni Jana. Jana, Enzo, umupo kayo rito. Pag-usapan natin ang mga susunod na gagawin. Kailangan nating magplano ng maaga. Umupo sila sa tabi ng kanilang mga magulang. Ang sala ay napuno ng seryosong usapan, ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman ni Jana ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanilang mga pamilya. Ang pagsubok ay malaki, ngunit alam niya na hindi sila nag-iisa. Ang pagmamahalan nila ni Enzo at ang suporta ng kanilang mga magulang ang magiging sandata nila sa laban na to. Ma, handa na po ba kayo? Tanong ni Jana. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba habang nakatayo sa tabi ng kama ni Marlene. Maaga pa ang umaga at ang sinag ng araw ay bahagya pa lang sumisilip sa bintana. Oo, anak. Sagot ni Marlene, pilit na ngumiti. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Kinakabahan ako, Jana. Sobrang kaba. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Nandito lang po kami. Magkasama po tayo. Sabi ni Jana, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Marlene, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas bago tayo umalis. Sabi ni Edmond. Inabot ang isang baso ng gatas at tinapay. Salamat, Edmond. Pero parang wala akong gana. Bulong ni Marlene, kinuha ang baso. Konting-konti lang, Marlene, para may laman ang tiyan mo, para hindi ka mahilo. Sabi ni Edmond, hinawakan ang buhok ng kanyang asawa. Sige. Sagot ni Marlene, sumipsip ng gatas. Maya-maya pa ay may nag-doorbell. Sino kaya yon? Ang aga naman. Tanong ni Jana. Baka si Enzo. Sabi ni Edmond, bumangon at naglakad patungo sa pinto. Magandang umaga po, Tito Edmond. Sabi ni Enzo. Nakatayo sa labas, may dalang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa loob ng bahay. Okay lang po ba kayo, Tita Marlene? Enzo, anak, ang aga mo naman. Salamat sa bulaklak, ha. Ang ganda naman. Sabi ni Marlene, bahagyang ngumiti. Wala po yan, Tita Marlene. Sabi ni Enzo, lumapit sa kama. Para po sa inyo, para po maging masaya kayo. Salamat, Enzo. Bulong ni Marlene. Ang bait mo talaga. Tita Marlene, pupunta na po ba kayo sa ospital? Tanong ni Enzo. Nakausap ko na po si Dr. Santos. Hinihintay na po niya kayo. Oo, anak. Ngayon ang simula ng chemotherapy ko. Huwag po kayong matakot, Tita Marlene. Kaya niyo po yan. Lalaban po kayo. Sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Marlene. Sana nga, Enzo. Bulong ni Marlene. Tara na po, Ma. Nandito lang kami. Sasamahan po namin kayo. Sabi ni Jana, tumayo. Sige, anak. Jana. Sabi ni Marlene, pilit na bumangon. Kailangan ko ng tulong niyo. Sa ospital, ang amoy ng gamot ay bumalot sa hangin. Ang mga pader ay puti at ang mga mukha ng tao ay may iba't ibang emosyon. Takot, pag-asa, lungkot. Marlene, nandito na kami! Sigaw ni Cecil na agad na lumapit sa kanila. At niyakap si Marlene. Kasama niya si Andrew. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Cecil, salamat at nandito ka. Kinakabahan ako ng sobra. Bulong ni Marlene. Huwag kang mag-alala, Marlene. Nandito lang kami, magkasama tayo. Sabi ni Cecil. Dr. Santos, magandang umaga po. Sabi ni Enzo, nakipagkamay sa doktor. Si Tita Marlene po. Magandang umaga, Mr. Reyes.
Sabi ni Dr. Santos. Mrs. Reyes, handa na po ba kayo? Nasa loob na po ang nurse. Pwede na po tayo magsimula. Opo, Doc. Sagot ni Marlene, huminga ng malalim. Jana, Enzo, Edmond, Cecil, Andrew. Sabi ni Dr. Santos na tumingin sa kanila. Ang chemotherapy ay isang mahabang proseso. Magkakaroon po ng side effects. Kailangan po natin ang inyong suporta. Kailangan po natin maging matatag. Opo, Doc. Sabay-sabay nilang sagot. Ma, tara na. Sabi ni Jana, inalalayan ang kanyang ina. Pumasok si Marlene sa silid. Naiwan sina Jana, Enzo, Edmond, Cecil at Andrew sa labas. Jana, okay ka lang ba? Namumutla ka? Tanong ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Jana. Hindi, Enzo. Natatakot ako eh. Natatakot ako para kay mama. Huwag kang matakot, anak. Malakas ang mama mo. Kakayanin niya to. Sagot ni Edmond. Oo, Jana. Ang mama mo palaban yan. Hindi yan susuko. Sabi ni Cecil. Lumipas ang mga oras. Ang katahimikan sa waiting area ay nakabibingi. Sa tuwing may lumalabas na nurse, agad silang nagtatanong. Okay lang po ba si Mrs. Reyes? Tanong ni Enzo. Okay lang po siya. Natutulog po siya ngayon. Magpahinga lang po kayo. Sagot ng nurse. Salamat po. Sagot ni Jana. Ang tagal ng oras. Bulong ni Edmond. Oo nga eh. Pero kailangan natin maging matyaga para kay Marlene. Sabi ni Andrew. Nang lumabas si Marlene, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay pagod. Ma! Sigaw ni Jana agad na lumapit sa kanya. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Pero parang hilo ako at masakit ang tiyan ko. Bulong ni Marlene, pilit na ngumiti. Tita Marlene, tulungan ko na po kayo. Sabi ni Enzo, inalalayan si Marlene. Salamat, Enzo. Bulong ni Marlene. Marlene, halika, iuwi na kita. Kailangan mo magpahinga. Sige. Sa bahay, naging abala sina Jana at Enzo sa pag-aalaga kay Marlene. Si Jana nagluluto ng pagkain habang si Enzo naman ang bumibili ng mga gamot at nag-aasikaso ng mga appointments. Ma, kain na po kayo. Para lumakas po kayo. Sabi ni Jana, inabot ang isang plato ng lugaw. Salamat, anak. Pero parang wala akong gana eh. Ang sakit ng tiyan ko. Bulong ni Marlene, kinuha ang plato. Konting-konti lang, ma. Kailangan niyo po kumain para may lakas kayo para sa susunod na chemotherapy. Sabi ni Jana. Sige. Sagot ni Marlene, pilit na kumain ng ilang kutsara. Tita Marlene, may dala po akong prutas. Sabi po ng doktor, maganda daw po ang mga prutas para sa inyo. Sabi ni Enzo na pumasok sa silid. Salamat, Enzo. Ang dami mong ginagawa para sa akin. Wala po yun, Tita Marlene. Gusto ko lang po na gumaling kayo. Lumipas ang mga linggo at ang kalagayan ni Marlene ay unti-unting lumala. Nagsimulang malagas ang kanyang buhok. Ang kanyang katawan ay naging payat. Jana, ang sakit ng ulo ko. At ang sakit ng katawan ko. Hindi ko na yata kaya. Bulong ni Marlene isang gabi. Ma, huwag po kayo sumuko. Sabi ni Jana, umiiyak. Kaya niyo po yan. Lalaban po tayo. Pero, ang hirap, anak. Ang hirap ng ganito. Bulong ni Marlene. Mama, please. Please naman. Sabi ni Jana, niyakap ang kanyang ina. Para po sa amin. Para po kay Papa. Para po sa akin. Jana, kailangan natin maging matatag. Sabi ni Enzo, pumasok sa silid. Tita Marlene, nandito lang po kami. Hindi po kayo mag-iisa. Enzo, salamat sa inyo ha. Salamat sa lahat. Bulong ni Marlene. Isang araw habang naglalakad si Jana sa hallway ng hospital, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa silid. Ang sakit, Edmond! Ang sakit-sakit! Hindi ko na kaya! Ayoko na! Sigaw ni Marlene. Marlene, kumalma ka! Kailangan mong maging matatag! Sabi ni Edmond. Hindi ko na kaya! Gusto ko nang sumuko! Sigaw ni Marlene.
Niyakap ni Jana si Enzo. Ang kanyang mga luha ay umagos ng walang tigil. Enzo, ang sakit marinig si Mama na ganun. Ang sakit makita siyang nahihirapan. Enzo. Alam ko, Jana. Alam ko. Bulong ni Enzo. Hinaplos ang buhok niya. Alam ko na mahirap, pero kailangan natin maging matatag para sa kanya. Pero paano, Enzo? Paano kami magiging matatag kung ang mama ko'y sumusuko na? Tanong ni Jana. Hindi siya sumusuko, Jana. Nahihiya lang siya. Nahihirapan. Pero alam kong lalaban siya at kailangan natin siyang tulungan. Pero paano? Sa pamamagitan ng palagi tayong nandito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang lakas. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na hindi siya nag-iisa. Salamat, Enzo. Salamat at nandito ka. Palagi, Jana. Palagi. Lumipas ang mga buwan. Ang chemotherapy ay nagpatuloy. Ang operasyon ay natuloy. Ang bawat araw ay isang laban. Ngunit sa bawat laban, nandun ang kanilang mga pamilya, nagbibigay ng suporta. Marlene, kumusta ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Tanong ni Cecil isang araw. Okay na ako, Cecil. Pakiramdam ko mas malakas na ako. Sagot ni Marlene, bahagyang ngumiti. Ang kanyang buhok ay nagsimula ng tumubo muli. Ang kanyang mukha, bahagyang nagkakaroon na ng kulay. Salamat sa Diyos. Sabi ni Cecil, niyakap si Marlene. Salamat at gumagaling ka na. Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Marlene. Salamat sa suporta niyo. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin eh. Wala po yun, Tita Marlene. Para po sa inyo. Ma, ang galing niyo po. Ang tapang niyo po. Niyakap ni Jan ang kanyang ina. Salamat, anak. Salamat sa inyo. Bulong ni Marlene. Edmond, may plano na ba tayo para sa celebration? Kailangan natin ipagdiwang ang paggaling ni Marlene. Tanong ni Andrew. Oh, Andrew. Sabi ni Edmond gumiti. May plano na ako. Malaking salo-salo. Nako, wag na muna. Gusto ko lang magpahinga. Ay, hindi, Marlene. Kailangan nating ipagdiwang to. Ito isang milagro. Ito isang pagsubok na nalampasan mo. Ay, sige na nga. Pero simple lang, ha? Hindi, ma. Hindi simple. Malaki para sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Sabi ni Marlene, ang kanyang mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Sa gitna ng pagsubok, lumalim ang kanilang mga relasyon. Ang pagmamahala ni Jana at Enzo ay naging mas matatag. Ang kanilang mga pamilya ay naging mas malapit. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ang pag-asa ay muling sumikat. Ma, kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Tanong ni Jana, umupo sa gilid ng kama ni Marlene. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. Nagbibigay liwanag sa silid. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-alala. Medyo masakit pa rin ang mga buto ko, anak. Sagot ni Marlene, pilit na ngumiti. Ang kanyang buhok ay maikli pa rin, ngunit may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Pero mas magaan na sa dibdib, hindi na ganong kasikip. Salamat naman po, ma. Sabi ni Jana, hinaplos ang braso ng kanyang ina. Nandito na po yung gamot nyo. Gusto niyo po bang kumuha ako ng tubig? Oo, Jana. Salamat ha. Ang hirap pa rin bumangon mag-isa. Ang bilis kong papagod. Bulong ni Marlene. Okay lang po yan, ma. Dahan-dahan lang po. Importante po ang pagpapahinga nyo. Sabi ni Jana, tumayo at kumuha ng baso ng tubig. Jana, anak. Narito na ang almusal mo. Sigaw ni Edmond mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay mas masaya kaysa dati. Meron ditong paborito mong sinangag. Opo pa, pababa na po. Sagot ni Jana, ibinigay ang tubig kay Marlene. Ma, kain po kayo mamaya ha, para lumakas po kayo. Oo anak, salamat sa inyo ha. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko itong kakayanin eh. Bulong ni Marlene. Wala po yun, ma. Sabi ni Jana, niyakap ang kanyang ina.
Mahal na mahal po namin kayo. Nang makababa si Jana, nakita niya si Edmond na naghahanda ng almusal. Pa, kamusta po si Mama? Tanong ni Jana umupo sa mesa. Medyo nahihirapan pa rin siya, anak. Pero mas malakas na siya. Nakikita ko ang pag-asa sa kanya. At sa tulong yun ni Enzo, mas lalo siyang lumalaban. Sagot ni Edmond, huminga ng malalim. Salamat po, Pa. Salamat din po sa inyo, ah. Kung wala po kayo, hindi rin po namin kakayanin eh. Sabi ni Jana. May nag-doorbell. Ang aga naman yata ni Enzo. Sabi ni Edmond, nagtataka. Hindi ba nag-overtime yan kagabi? Baka po may kailangan lang siyang i-check. Bulong ni Jana bahagyang namula. Binuksan ni Edmond ang pinto. Magandang umaga po, Tito Edmond. Kamusta po si Tita Marlene? Sabi ni Enzo, nakangiti. May dalang basket ng prutas. Enzo, anak, ang aga mo naman yata. Pasok ka, medyo masakit pa rin ang katawan ni Marlene. Pero okay na siya. Sabi ni Edmond. Salamat po, Tito Edmond. Para po to kay Tita Marlene. Sabi ni Enzo, pumasok sa sala. Habang iniaabot ang prutas na kanyang dala. Salamat, Enzo. Ang bait mo talaga. Sabi ni Marlene na nakarinig sa kanila mula sa itaas. Wala po yun, Tita Marlene. Para po sa inyo. Sabi ni Enzo, tumingin sa taas. Umupo si Enzo sa tabi ni Jana. Ang aga mo naman. Wala ka man trabaho? Bulong ni Jana, siniko siya. Siyempre meron. Bulong ni Enzo, kumindat. Pero mas mahalaga makita ka at makita si Tita Marlene. Naku, ikaw talaga. Sabi ni Jana, ngumiti. Jana, Enzo, kumain na kayo. Baka malit kayo sa trabaho. Sabi ni Edmond. Habang kumakain, nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga plano ni Marlene para sa kanyang recovery. Ma, gusto niyo po bang maglakad-lakad tayo mamaya? Tanong ni Jana. Dahan-dahan lang po para ma-exercise sa mga binti niyo. Sige anak, pero baka hindi ko pa kayanin ng malayo eh. Sagot ni Marlene na nakababa na at nakaupo sa sala. Okay lang po ma, kahit sa park lang po, sa tapat. Dahan-dahan lang po. Sagot ni Jana. O Tita Marlene, sasamahan po namin kayo. Hindi po kayo mapapagod. Sabi ni Enzo. Salamat mga anak. Ang dami niyong ginagawa para sa akin. Bulong ni Marlene. Wala po yun, Tita Marlene. Para po sa inyo at para po kay Jana. Ngumisi si Jana kay Enzo. Jana, Enzo, may kailangan din ako sabihin sa inyo. Sabi ni Edmond, ang kanyang boses ay seryoso. Tungkol sa gastos ng gamutan ni Marlene. Pa, huwag po muna natin pag-usapan yan. Importante po ang pagaling ni Mama. Sabi ni Jana. Alam ko anak, pero kailangan din nating maging praktikal. Ang dami ng nagastos. At marami pa tayong kailangang gastusin para sa mga susunod na check-up at gamot. Sagot ni Edmond. Tito Edmond, wag po kayo mag-alala sa pera. Nandito po kami, tutulong po kami. Sabi ni Enzo. Enzo, alam kong malaki na ang naitulong mo, pero hindi ko kayang tanggapin ang lahat. May sarili ka ring pamilya. May sarili ka ring gastos. Sabi ni Edmond. Tito Edmond, para ko na pong pamilya si Tita Marlene. At ang mga magulang ko gustong-gusto rin nilang tumulong. Nag-usap na po kami, mag-aambagan po kami. Pero, bulong ni Edmond. Pa, hayaan na lang po natin si Enzo. Salamat Enzo ha. Malaking tulong talaga yan. Wala yun Jana. Para sa'yo at para kay Tita Marlene. Sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay niya. Nagring ang telepono ni Enzo. Si Mama. Sabi ni Enzo, sinagot ang tawag. Hello, Ma? Opo. Nandito po ako kina Tita Marlene. Enzo, kamusta si Marlene? Okay lang ba siya? Nakakain na ba siya? Tanong ni Cecil mula sa telepono. Opo, Ma. Medyo masakit pa rin daw po ang katawan niya, pero okay na siya. Nakakain na rin po siya. Salamat naman sa Diyos. Sabihin mo sa kanya pupunta kami dyan mamaya. May dala kaming masarap na ulam. At may dala rin kaming pera para sa gamot niya. Sabi ni Cecil. Ma, nag-usap na po kami ni Tito Edmond. Huwag na po muna kayong magbigay ng pera. Kami na po ang bahala. Sabi ni Enzo.
Ano ka ba naman, Enzo? Kaibigan namin si Marlene. Hindi namin siya pababayaan. Kailangan niya ng tulong natin. Sabi ni Cecil. Opo, ma. Sige po. Hintayin po namin kayo. Sagot ni Enzo. Ibinaba ni Enzo ang telepono. Pupunta raw po sila dito mamaya. Nako, si Cecil talaga. Sabi ni Marlene ngumiti. Ang kulit niya talaga, pero salamat sa kanila. Oo nga ma, sobrang thankful po tayo sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang pagbisita ni Cecil at Andrew. Ang kanilang mga pamilya ay naging mas malapit, parang isang malaking pamilya. Marlene, kamusta ka na? Mas malakas ka na ba? Tanong ni Cecil, isang araw habang nagluluto sila sa kusina. Oo, Cecil, mas malakas na ako. Hindi na ganong kasakit yung katawan ko. Salamat sa inyo. Sagot ni Marlene, pilit na ngumiti. Wala yun, Marlene. Para ka na naming kapatid. At ang mga anak natin, tingnan mo, ang laki na nila at ang ganda ng Jana. Ang gwapo ng Enzo, bagay na bagay. Nako, ikaw talaga, Cecil. Natawa si Marlene. Ang kulit mo talaga. Pero seryoso, Marlene, ha? Sila na ba? Tanong ni Cecil. Aba, hindi ko alam, Cecil. Pero sana, gusto ko sila magkatuluyan. Bulong ni Marlene. Ako nga rin eh. Matagal ko ng pangarap yan, bata pa lang sila. Sinasabi ko na kay Andrew bagay sila. Sabi ni Cecil. Oo nga. Sabi ni Andrew na pumasok sa kusina. Ang ganda ni Jana at ang gwapo ni Enzo. Perfect match. Nako, kayo talaga. Pati kayo nangaasar na. Sabi ni Edmond na pumasok din sa kusina. Hindi kami nangaasar, Edmond. Nagsasabi lang kami ng totoo. Sabi ni Cecil. Jana, Enzo, kumain na kayo. Sigaw ni Marlene. Ang dami nating niluto. Umupo sila sa pagkainan. Ang kanilang mga tawanan ay nagpuno sa silid. Enzo, kumusta ang trabaho mo? Ang dami mong ginagawa ngayon Tanong ni Edmond. Okay lang po, Tito Edmond. Masaya po ako sa trabaho ko, lalo na po ngayon. Sagot ni Enzo, tumingin siya kay Jana at ngumiti. Nako, ikaw talaga. Bulong ni Jana na namumula. Enzo, may plano ka na ba para sa future mo? Kailan ka magpapakasal? Tanong ni Andrew. Nalaglag ang panga ni Jana, tiningnan niya si Enzo. Ay, Dad. Natawa si Enzo. May oras pa po, focus po muna ako sa trabaho at sa pag-aalaga kay Tita Marlene. Pero Enzo, hindi ka na bumabata ha? Kailangan mo na magkaroon ng sarili mong pamilya. Sabi ni Cecil. Ma, grabe ka naman. Bata pa naman ako Sagot ni Enzo bahagyang namumula. Jana, huwag ka mag-alala. Darating din yan. Sabi ni Marlene kumindat kay Jana. Ma? Bulong ni Jana nahihiya. Hayaan mo na, Jana. Malay mo, tadhana nga. Sabi ni Enzo hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Nagkatinginan silang muli. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Ang laban ni Marlene ay nagpatatag sa kanilang relasyon. Sa bawat pagsubok, mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Marlene, may gusto kong sabihin sa'yo. Sabi ni Dr. Santos, isang araw habang nasa hospital sila para sa follow-up check-up. Ang resulta ng test mo, napakaganda. Nanlaki ang mga mata ni Marlene. Po, anong ibig mong sabihin, Doc? Wala na kaming nakitang cancer cells sa katawan mo. Malinis na ang lahat. Gumaling ka na, Marlene. Sabi ni Dr. Santos ngumiti. Gumaling? Totoo po ba, Doc? Tanong ni Marlene, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Man, totoo po ba? Sigaw ni Jana, niyakap ang kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay umagos din. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po, Doc. Salamat sa lahat. Sabi ni Edmond, nakipagkamay kay Dr. Santos. Wala po yun. Ang pasyente po ang nagpagaling sa sarili niya, ang lakas ng loob niya, at ang suporta ng pamilya niya. Sagot ni Dr. Santos. Salamat, Enzo. Salamat at nandito ka.
Bulong ni Jana at niyakap si Enzo. Wala yun, Jana. Para sa'yo, para sa atin. Bulong ni Enzo hinigpitan ng yakap. Marlene ko, gumaling ka na! Sigaw ni Cecil na kapapasok lang sa silid. Yakap si Marlene. Maraming salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat ha. Sabi ni Marlene, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Salamat sa inyong lahat, kung wala kayo, hindi ko na talaga to kakayanin eh. Hindi ka nag-iisa, Marlene. Palagi kami nandito para sa'yo. Sabi ni Andrew. Ngayon, Marlene, kailangan natin ipagdiwang to. Malaking salo-salo para sa'yo, para sa ating lahat. Sabi ni Cecil. Oo, ma. Malaking salo-salo para sa bagong simula. Sabi naman ni Jana. Salamat, mga anak. Salamat sa inyong lahat. Ang pagsubok na to nagpatatag sa atin. Nagbigay sa atin ng bagong pag-asa. Sabi ni Marlene. Ang kanyang ngiti ay lumiwanag. Tama ka, Tita Marlene. Ito ay isang bagong simula para sa ating lahat. Sabi ni Enzo, hinawakan ng kamay ni Jana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang laban ay tapos na. Ang pag-asa ay sumikat. Ang bagong simula ay narito na. Ma, sigurado po ba kayong okay lang po kayo? Tanong ni Jana, hinahaplos ang likod ng kanyang ina. Ang kanilang bahay ay abala. Puno ng ingay ng paghahanda para sa salo-salo. Ang amoy ng inihaw na baboy at pansit ay bumabalot sa hangin. Ang dami po nating bisita mamaya. Oo, anak. Mas malakas na ako at ito ang gusto ko. Gusto kong ipagdiwang ang buhay. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nagdasal at sumuporta. Sagot ni Marlene, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. May ngiti sa kanyang labi. Salamat naman po, ma. Ang saya-saya ko po na nakikita kayong ganyan. Sabi ni Jana, ang kanyang matay puno ng tuwa. Jana, anak, tulungan mo ako dito. Ang daming plato, baka hindi magkasya sa mesa. Sigaw ni Edmond mula sa kusina. Abala sa paghanda ng mesa. Opo pa, pupunta na po. Ma, magpahinga po muna kayo ha. Ako na po ang bahala sa lahat. Sagot ni Jana, tumawa. Nako, ikaw talaga anak. Ang bait mo talaga. Pero kaya ko na to, gusto kong tumulong. Sabi ni Marlene, umiling-iling. Ma, wag na po. Magpahinga na lang po kayo. Ito po ang araw nyo. Ito ang celebration nyo. Sabi ni Jana. Maya-maya ay may nag-doorbell. Oh, sino kaya yun? Ang aga pa para sa mga bisita. Tanong ni Marlene. Baka si Enzo, ma. Sinabi niya kasing tutulong siya. Bulong ni Jana, ang kanyang puso ay bumibilis. Nako, Enzo talaga. Ang sipag niya talaga. Sabi ni Marlene ngumiti. Binuksan ni Edmond ang pinto. Magandang hapon po, Tito Edmond. Nandito na po ako para tumulong. Sabi ni Enzo, nakangiti, may dalang malaking kahon. Enzo anak, ang dami mo namang dala. Pasok ka, ang dami naghihintay sa'yo. Sabi ni Edmond. Wala po yun, Tito Edmond. Para po kay Tita Marlene. Kumusta po kayo, Tita Marlene? Sabi ni Enzo, pumasok sa sala. Enzo, anak, ang laki ng pinayat mo. Pero ang gwapo mo pa rin. Sabi ni Marlene at tumawa. Ay, Tita Marlene ako, nagbibiro pa kayo. Para po sa inyo na itong dala ko. May mga gamit po para sa party. Sabi ni Enzo. Salamat, Enzo ha. Ang dami mo talagang ginagawa para sa amin. Wala po yun, Tita Marlene. Para po sa inyo at para po kay Jana. Tumingin siya kay Jana at kumindat. Ako, yan ka na naman. Ikaw talaga ha. Jana, tulungan mo ako dito. Ang daming gawain. Sigaw ni Edmond. Opo pa. Enzo, tulungan mo ako. Sagot ni Jana. Oo, Jana. Sabi ni Enzo lumapit sa kanya. Ano bang gagawin natin? Ito. Sabi ni Jana, itinuro ang mga lobo. Ito ang kailangan nating ipunin. Sige. Sabi ni Enzo na tumawa. Pero ang hirap nito, kailangan natin ng tulong. Maya-maya, may nag-doorbell uli. Narito na si Mama at Papa. Sigaw ni Enzo tumakbo patungo sa pinto. Marlene ko, kumusta ka na? Ang ganda mo ngayon na. Mas lalo kang gumanda. Sigaw ni Cecil agad na pumasok sa sala at niyakap si Marlene. Hay nako Cecil, ikaw talaga pero salamat.
Masaya ako na nandito ka. Sabi ni Marlene, tumawa. O Andrew, kamusta ka? Tanong ni Edmond, nakipagkamay kay Andrew. Okay lang ako, Edmond. Ang importante, gumaling na si Marlene. Yan ang pinakamagandang balita. Sagot ni Andrew. Salamat, Andrew sabi ni Edmond. Jana, anak. Sabi ni Cecil, niyakap si Jana. Ang laki mo na, ang ganda mo pa talaga lalo. Salamat po, Tita Cecil. Lagi niyo yung sinasabi. Ngumiti si Jana. Enzo, anak, kamusta ka? Ang dami mo raw ginawa ngayon. Tanong ni Cecil. Okay lang po, ma. Abala po kami sa paghahanda para sa party ni Tita Marlene. Nako, Marlene, ang dami mong fans. Lalo na ang anak ko. Sabi ni Cecil, tumawa. Ma, bulong ni Enzo. Hayaan mo na, Enzo. Totoo naman. Sabi ni Marlene. Jana, Enzo, tulungan niyo kami dito. Sigaw ni Edmond. Ang daming kailangang gawin. Naging abala ang lahat sa paghahanda. Ang kanilang mga tawanan ay nagpuno sa bahay. Ang amoy ng masasarap na pagkain, lalong nagpakulay sa kapaligiran. Jana, gusto mo bang magpahinga muna? Ang dami mo nang ginawa Tanong ni Enzo habang naglalagay sila ng mga palamuti. Okay lang ako, Enzo. Gusto kong tumulong para kay Mama. Sagot ni Jana. Alam ko, pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Jana. Salamat, Enzo Salamat at nandito ka. Sabi ko naman sa'yo, palagi, Jana. Palagi ako nandito para sa'yo. Lumipas ang mga oras at nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang lahat ay napuno ng ingay, tawanan at musika. Ang lahat ay masaya. Nagdiriwang ng paggaling ni Marlene. Marlene, ang ganda mo ngayon. Ang lakas mo na. Sigaw ng isang kaibigan. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta nyo. Sabi ni Marlene, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Jana, ang dami mo namang ginawa. Kamusta ka? Ang ganda mo ngayon na. Sabi ni Mia, nakadarating lang. Salamat, Mia. Masaya ako nandito ka. Sabi ni Jana, niyakap ang kaibigan. Oo nga, ang saya-saya ng party at ang gwapo ng CEO natin. Ang dami nakatingin sa kanya. Sabi ni Mia. Mia, wag kang ganyan. Bulong ni Jana. Pero seryoso, Jana. Mukhang may balak ang CEO natin. Ang dami niyang ginagawa para sa'yo. Sabi ni Mia. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami. Sabi ni Jana. Kaibigan? Pero ang tingin niya sa Jana iba. Hindi ganun ang tingin niya sa akin o sa ibang empleyado. Mia, tama na. Ay naku, sige na nga. Pero huwag ka magulat kung may sorpresa mamaya. Sorpresa? Anong sorpresa? Tanong ni Jana. Hindi ko alam. Sabi ni Mia, nagkibit balikat. Pero ramdam ko lang. Habang nagpapatuloy ang party, napansin ni Jana si Enzo na kausap ang kanyang mga magulang. Narinig niya ang kanilang mga tawanan. Enzo, anak, kailan ka ba magpapakasal? Ang dami nang naghihintay. Tanong ni Cecil, tumawa. Ma, grabe ka naman. May oras pa po, saka kailangan ko po munang makahanap ng tamang babae. Sabi ni Enzo. Nako, Enzo, nandyan ang tamang babae, hindi mo lang nakikita. Sabi ni Marlene na tumatawa. Tumingin siya kay Jana at kumindat. Ma, bulong ni Jana. Tita Marlene, ikaw talaga, pero siguro tama po kayo. Sabi ni Enzo, ngumiti. Nagkatinginan sina Jana at Enzo. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Attention everyone! Sigaw ni Enzo, kumuha ng mikropono. Ang lahat ay natahimik. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdating nyo. Ang gabing to ay para kay Tita Marlene. Ang kanyang paggaling ay isang milagro. Ang kanyang lakas ng loob ay inspirasyon sa ating lahat. Nagpalakpakan ang lahat. Tita Marlene, Tito Edmond, salamat po sa pagiging inspirasyon niyo. Salamat po sa pagiging bahagi ng buhay ko. Salamat po sa pagiging pamilya ko. Sabi ni Enzo. Enzo, anak, salamat din sa'yo. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sabi ni Marlene, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Ngayon, sabi ni Enzo tumingin kay Jana,
May gusto rin akong sabihin sa isang espesyal na tao dito. Ang taong nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Ang taong nagturo sa akin na lumaban. Ang taong nagbigay sa akin ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Ang kaniyang puso ay bumibilis. Jana, sabi ni Enzo. Bumaba mula sa stage at lumapit kay Jana. Lumuhod siya sa harap nito. May hawak na maliit na kahon. Alam kong matagal na tayong nagkakilala. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Pero sa bawat pagsubok, mas lumalalim ang pagmamahal ko sa iyo. Ang lahat ay natahimik. Ang mga mata ni Jana ay puno ng luha. Jana, mahal na mahal kita. Sabi ni Enzo, binuksan ang kahon at isang singsing na may kumikinang na brilyante ang lumabas. Will you marry me? Naghihiyawan ang lahat. Enzo, bulong ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang luha ay umagos ng walang tigil. Totoo ba to? Totoo, Jana. Sabi ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging ama ng mga anak mo. Oo, Enzo! Sigaw ni Jana, niyakap si Enzo. Mahal na mahal din kita. Kaya't oo. Nagpalakpakan ng lahat. Naghiyawan. Nagyakapan sina Marlene at Edmond. Ang kanilang mga mata ay puno ng tuwa. Niyakap ni Cecil at Andrew si Enzo. Anak, congrats! Sigaw ni Cecil. Sabi ko na nga ba, sila na talaga nakatadhana. Salamat, ma. Sabi ni Enzo, niyakap ang kanyang ina. Jana, anak, congrats! Ang saya-saya ko para sa inyo. Sabi ni Marlene, niyakap si Jana. Salamat, ma. Salamat sa inyo. Sabi ni Jana na umiiyak. Jana, Enzo, congrats! Sabi ko na nga ba may sorpresa eh. Sabi ni Mia, niyakap si Jana. Ikaw talaga, Mia. Sabi ni Jana na tumatawa. Jana, suotin mo na ang singsing. Sabi ni Enzo, kinuha ang singsing at isinuot sa daliri ni Jana. Ang ganda. Salamat, Enzo. Bulong ni Jana na tiningnan ang singsing. Wala yun, Jana. Mahal kita. Sabi ni Enzo, hinalikan ang kamay niya. Mahal din kita, Enzo. Bulong ni Jana. Ngayon, mag-usap na tayo tungkol sa kasal. Sigaw ni Cecil. Kailan? Saan? Anong kulay? Ma, dahan-dahan lang po. Kailangan po namin magplano. Sabi ni Enzo, natatawa. Oo nga, ma. Pero masaya po ako. Sobrang saya. Sabi ni Jana. Alam ko, anak. Alam ko, ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Sabi ni Marlene. Enzo, Jana, congrats! Sigaw ni Edmond, inakbayan sila. Ang ganda ng future nyo. Salamat po pa. Salamat po sa inyong lahat. Sabi ni Enzo. Jana, Enzo, ang dami niyong pinagdaanan pero sa huli, kayo pa rin ang nagkatuluyan. Ito ang tinatawag na tadhana. Sabi ni Andrew. Oo, Tito Andrew. Tadhana nga. Sabi ni Jana, tiningnan si Enzo. Tadhana. Bulong ni Enzo. Hinawakan ang kamay ni Jana. Palagi tayo nakatadhana, Jana. Palagi. Ang musika ay muling tumugtog. Ang lahat ay masaya. Nagdiriwang ng pagmamahala ni Jana at Enzo. Ang kanilang paglalakbay, puno ng sakit at pagsubok. Nagtapos sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-ibig at pag-asa. Ang mga salitang hindi natanggap noon ay napalitan ng mga salitang nagbigay buhay, nagbigay pag-asa at nagbigay ng isang walang hanggang pagmamahalan.